So, shout out po sa inyong lahat. Sa aking mga minamahal na mga subscriber, silent viewers, sa mga W's, kaibigan at hindi. Mega love shout out po at sa lahat ng sumusuporta na aking channel. Thank you guys. It's rainy day. It's 4 days now since Saturday night is the rain. And it's still raining right now. That is still raining over there. So for 4 days now are still raining. So still coming rain. So thank you guys. So sa aking mga minamahal na mga subscriber, viewers, sa mga W's, kaibigan at hindi, mega love shout out. At sa lahat ng sumusuporta na aking channel, thank you. At sa hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my channel and hit that notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. So, 2 araw po tayong hindi naka-live guys, kaya ito ngayon nagla-live tayo para makapag-upload po tayo, no? Mayroon tayong update po sa inyo. So, yun na po yung kinukwento ko po sa inyo, ang buhay ko doon sa loob ng shelter, na kailangan ka, kung gusto mong kumain ng free food, kumain ka, bumangon ka ng maaga para ano guys, para may music guys para kontento ka, mayroon kang gatas, mayroon kang kape, mayroon kang cereal, kasi yun ang breakfast palagi, cereal. So kung ayaw mo sa pagkain na yun, be happy din uli at bumili ka ng sarili mo. Kasi ganun din naman po kung hindi ka bibili, bakit ka pa magrereklamo? Be happy na lang na mayroon tayong natitirahan at ganun. Libre naman lahat. So yan ang po yung ang bibilihin ko na lang po sa sarili ko po ay shampoo at mouthwash na lang po. At saka toothpaste po, baka kukuha ako ng toothpaste sa garahe, sa storage, kasi mayroon akong storage doon. Wala lang akong mouthwash. Mayroon akong shampoo, shampoo na lang at saka yung ko. So, yan po ang aking rainy days po, 3 days na po tayong hindi nakapag-live gawa ng po tayo na rain, hindi tayo makauwi. At ngayon po ay ako po ay at syempre may music at tatapusin natin to ng maaga. Nag-update lang po ako sa inyo guys. So sorry po kung hindi nyo ako makita palagi dahil bawal nga po sa atin. So ito po, nandito po tayo sa yan po, nandito tayo sa mall kasi mamaya pa yung pasok natin ng 12:30 po ng afternoon. So yan po, nandito tayo sa MT Mall. Yun nga po yung inaano ko. Nakaglabas po ako ngayon, umaga po ako pumasok kasi para po para hindi po ako mabasa. At least sakay po ako ng unang bus 6:30 at 7 o'clock naman po dito po papunta dito sa Kaya hindi po tayo mababasa po ako nito paglalakad na po papuntang trabaho galing dito sa mall. Kasi tatawid tayo ng tapos bago pumunta ng mall, mga 15 minutes din po mamula dito hanggang sa mall sa aking trabaho. So okay lang po yan So kung tanungin po niyo ako doon sa loob ng shelter kung ako po'y happy, naka-meet na po tayo ng kaibigan na 2 lalaki na Meksikano na talagang super bait. At saka isa pong Pilipina na Amerikana po na nakakausap ko po, at nandoon po yung isang phone ko na wala pong password, yung libre na phone na binigay sa akin doon sa sulog ng shelter. Iniwan ko po sa kanya kasi wala po siyang phone at gusto niyang mag-create ng mga Sabi ko sa kanya, gamitin mo yung laptop ko. At pinagamit ko sa kanya yung laptop ko kagabi. Binuksan ko yung laptop ko. Pero ngayon, sabi ko, itong phone na to, iwan ko to sa'yo. Kasi ito yung libreng phone at wala itong password. Kaya hindi ko po ipapahiram sa'yo yung may password para hindi ka
Pero yung ito, kasi walang password, anytime, pwede mong buksan. Iwan ko po to sa'yo. Kaya, nagpapasalamat yung puti na yun. So yun po, nagreklamo din po kanina kasi ginalaw yung kanyang pagkain sa mga tao doon. Wala lang, alam mo yung mga tao doon po, walang pakialam. Either, tapos sabi niya, may isa ding pasyente o isa ding client doon na yung yung gatas ng isang client doon na may pangalan pa ha. Ginalaw din, umano din ng binuksan din yung gatas, no? Kasi may cereal nga, wala ng gatas. Kaya sinaway din na yun na hindi yan para sa lahat. May-ari yan. Kaya tingnan mo yung wala talagang pake yung iba. May bago namang Pilipino na nagbukas naman ng refrigerator kasi nandoon nga maraming pagkain doon kasi mga binibili ng mga pasyente, mga client doon kasi may mga access sila sa refrigerator. Ako, guys, lalagyan ko lang ng yogurt yan at saka gatas. Hindi po ako bibili ng mga pagkain na ilalagay ko doon na easy to put lang sa microwave pagkatapos ayun na yun. Hindi na po. Basta ang ko po, yung pagkain ko na lang, yung bahala na kung ano. Pagdating ko dito sa labas, dito naman ako kumakain. Wala na po akong problema. Hindi naman tayo pwede magluto. Kung pwede lang tayo magluto, okay lang sana. Kaya lang, hindi tayo pwedeng magluto, di ba? So, wala na po akong masabi doon. Kung tanungin po nyo ako naging happy na ba doon, yes, naka-adjust na po tayo. And so grateful na lang na mayroon akong natirahan na libre. Malayo man, mahirap man, magbabiyahe ka araw-araw ng 1 hour and a half plus walking. So wala na pong, hindi na po ako magrereklamo kasi libre ka naman po eh. Kung gusto mo na lang gumastos ng pera, nasa sayo yun. Kung halimbawa, gusto mong umalis ng shelter, gusto mong umuwi na hindi ka na maglilif, hindi ka mag-o-over o umuwi ka ng maaga para maliwanag pa na pwede kang lumakad mag-isa na pwede ka nang umuwi ng shelter na Pero kung nagtatrabaho ka tapos gabi na at wala kang sasakyan kundi bus lang, siyempre gagastos ka ng pera kung pupunta ka doon sa shelter. Kasi delikado daw yung lugar doon kapag nag-isa ka lang, lalo na pag babae kasi nga may mga drug addict na nag-aabang. Yun, bahala na. Kasi total, wala naman akong gastos. Ito yung Pilipina, itong Pilipina na sinasabi ko po sa inyo. Maliit siya. Pilipina, matagal na pala yan siya sa shelter. So, nandoon po siya ng WeHope. Parang 3 months ata siya doon. Yung WeHope daw, shelter din po yan. Tapos simula pa ng August, nandito din po siya sa shelter. August, September, October, November, December, January, February, March, magwawalong buwan na. So, parang 1 taon na po siya dito sa shelter. Ito yung pinakamatagal niya dito sa Safe Harbor na shelter. Tapos, lumalabas kami, kasama ko yan. Hindi siya gumagastos. Nung pumunta kami ng Costco, hindi siya bumitaw ng pera. Tapos, kaya sabi ko sa kanya, sabi niya, gusto niyang mag-save ng pera para daw sa apartment, ganon. Tinanong ko siya kung mayroon siyang anak, sabi niya wala. Sabi ko sa kanya, paano yung pera mo? Kung sino sabi niya mga pamangkin ko. Sabi ko, ba't hindi ka pumunta doon sa pamangkin mo? Kung sila naman yung bibigyan mo ng mana. Sabi niya, sabi ko, alam ba niya na homeless ka? Sabi niya, hindi. Baka pag iiyak daw kapag nalalaman na nasa homeless siya. Sabi ko, ba't hindi mo So ngayon, ayaw nga niyang gastusin yung pera niya na scam naman. Na na-hack naman kanyang bank account. Iba yung scam kasi iba din yung hacker eh. Na-hack yung kanyang bank account. At
tinangay ang $200,000 sa kanyang bank account. Hindi ko alam kung naibalik na yung pera niya. Kaya pinakita niya, malaki, makapal ang papel. Tapos sabi niya, sa gabi daw umiiyak siya. Sabi ko, wag po kayo ma-depress. Kasi kung hindi kayo nagbigay ng access diyan sa bank account niyo, ibibigay yan sa Bank of America. Kaya lang ang Bank of America, marami nang na-scam diyan or na-hack na bank account diyan sa Bank of America. Kasi doon din nasirado yung bangko ko eh. Sinirado din yan actual niyan na hindi ko alam dahil tinangan din yung pera ko diyan. So, yan ang sinasabi ko sa kanya. Mamatay man ako, mamatay kong happy busog. Kaysa titipirin ko yung pera, iba lang yung kakain, di ba? Tignan mo, nahack yung pera niya. Kita ko yung in-issue ng check. May 9,000, 10,000, may 7,000, may 700, may 1,000, may 5,000. Basta sinabi niya 200,000 daw yung nakuha sa kanya. Social security niya na pera yun, buwan-buwan. Sa loob ng isang taon, wala siyang gastos. Kasi nagtitipid siya. Biro mo, lalabas kami ng umaga, uwi ng hapon yan. Hindi kumakain yan, guys. Hindi bumibili ng Talagang nagtitipid yung matanda. Sa sobrang tipid niya ngayon, naubos yung pera niya sa bangko. Hindi pa nabalik. Nagkakaroon pa siya ng problema. Kaya ako, guys, basta ang gusto ko, happy. Mamatay man ako, happy. Kasi kakain po ako ng aking pagkain, guys. Hindi ako gagastos. Sabi niya, sinabihan niya ako, wag kang gastos ng gastos. Anong gagawin ko? Titingnan ko yung pera ko. Di lang ako bibili ng mga damit-damit. Pero pagkain, di ko titipirin yung sarili ko sa pagkain. Bibili po ako. Lumalabas po ako mag-isa, kapunta po ako doon sa downtown, bibili po ako, kakain po ako ng kanin doon. Talagang kanin, talagang tunay na kanin. Hindi ko po gagastos po ako, bahala na kung wala akong pera pagdating sa kakain po ako. Hindi po ako hindi po ako mag-aatobiling hindi kakain. Para lang ma-scam ako doon? No. So, yan ang sinasabi ko doon sa kanya. Huwag kang masyadong kumain ka. Ayaw niya talaga. Sinabihan pa niya ako, huwag nga akong So, yan po ngayon. Kung sabihin niyo ako nung masaya ako doon, okay na po. Hindi naman sabihin na ako masaya, hindi rin sabihin na ako'y nagreklamo, hindi ko rin sabihin na I'm very unhappy there. I'm so grateful na lang na mayroon po akong tinitirahan, mayroon po akong inuuwian, na nakakatulog po ako ng nakahiga sa bunk bed. Ganun na lang. Tapos kung sa kain naman po, tulad kahapon yung Saturday dinner, salad, Sunday salad, kahapon salad, sandwich. Hindi po ako tumikim. Tatagimin, nagsira na yung kamay ko, na ako eh, na sumakit na yung tiyan ko eh. Sige po kasi may music Hanggang dito na lang, shout out po sa inyong lahat, sa aking mga minamahal na mga subscribers, silent viewers, silent viewers, sa mga OFWs, kaibigan at hindi, mega love shout out. At sa lahat-lahat ng sumusuporta ng aking channel, thank you so much. I love you guys. Bye-bye yung. Sa hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. Thank you. Update ko po ito sa inyo ng aking happy ba ako sa shelter o hindi. Yan lang po. Thank you. Bye-bye po.